Ito ay duok hansa jumarisa. M. Ang bahay ay tahimik na tahimik. Ang tanging tunog na maririnig mo ay ang tiktak ng orasan o ang ingay ng refrigerator. Ikaw ay pagod na pagod, mabigat ang katawan mo, sumasakit ang mga mata mo, at ikaw ay nakikiusap para sa tulog. Pero ang utak mo ay gising na gising. Ito ay tumatakbo ng marathon. Inuulit-ulit ang usapan mula 10 taon na ang nakalipas, nag-aalala sa bukas, o tumatangging magsara. Pamilyar ba ito sa'yo? Kung tumatango ka, gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ka sira at hindi ka nag-iisa. Ang insomnia, lalo na habang tumatanda tayo, ay isa sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko. Maraming tao ang akala nila habang tumatanda, mas kakaunti na ang kailangan natin ng tulog. Ito ay mito. Kailangan mo pa rin ng parehong pahinga ngayon tulad noong 40s mo. Ang problema ay hindi na kailangan mo na ng mas kaunting tulog. Ang problema ay ang sleep switch mo ay medyo kalawang na. Ang mga chemical na nagsasabi sa utak mo na mag-off, tulad ng melatonin, ay hindi na kasing lakas ng dati. At ang mga chemical na nagpapanatiling gising, tulad ng cortisol, ay nananatiling aktibo ng masyadong matagal. Pero eto ang magandang balita. Maaari mong sanayin ulit ang switch na iyon. Hindi mo kailangan ng mabibigat na sleeping pills na nagpapagaan sa'yo at nagpapahina sa susunod na umaga. Hindi mo kailangan ng mamahaling gadgets. Kailangan mo lang magsalita sa wika ng iyong nervous system. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang 5 makapangyarihang science-backed na pamamaraan upang linlangin ang katawan mo na makatulog. Hindi ito basta tips. Ito ay physiological triggers. Ibaba natin ang heart rate mo. Iinip natin ang abalang utak mo at pisikal na matutunaw natin ang tensyon mula sa mga kalamnan mo. Technique number 1 ay isang breathing trick na ginagamit ng mga doktor. Technique number 3 ay isang mental game na agad nagpapahinto sa mabilis na pag-iisip. At technique number 5, ito ay pamamaraan na ginagamit ng militar upang tulungan ang mga sundalo na matulog sa trenches. Kaya ginagaranti ako na makakatulong ito sa iyo na matulog sa komportable mong kama, patayin ang ilaw, maging komportable, at balik tayo sa gabi mo. Technique 1, ang 478 breath, ang natural na tranquilizer. Simulan natin sa pinakamakapangyarihang kasangkapan mo. Libre ito, laging kasama mo, at gumagana sa wala pang 60 segundo. Ito ang iyong hininga. Alam ko ang iniisip mo. Alam ko kung paano huminga. Ginagawa ko na ito ng 70 taon. Pero iba ito. Ito ay tiyak na ritmo na tinatawag na 478 method. Ito kung bakit ito gumagana. Kapag hindi ka makatulog, ang nervous system mo ay karaniwang nakastuck sa fight or flight mode. Medyo mabilis ang tibok ng puso mo at alerto ang isip mo. Hindi mo mapipilit ang sarili na matulog sa pamamagitan ng willpower. Pero mapipilit mo ang nervous system mo na magpalit ng gear sa pamamagitan ng pagbabago kung paano ka huminga. Sa paggawa ng mas mahaba ang exhale kaysa inhale, pisikal mong binabago ang switch sa utak mo na nagsasabi, ligtas tayo, maaari tayong mag-relax. Eto nang eksakto kung paano ito gawin. Maaari mong gawin ito nakaupo o nakahiga sa kama. Una, ilagay ang dulo ng dila mo sa likod ng ridge ng tissue sa likod ng upper front teeth mo. Panatilihin ito sa buong oras. Sundan ang pattern na ito. Huminga ng buo sa bibig, gumawa ng whoosh na tunog. Isara ang bibig at huminga ng tahimik sa ilong hanggang bilang 4. Hawakan ang hininga sa bilang 7. Huminga ng buo sa bibig, gumawa ng whoosh na tunog hanggang bilang 8. Subukan natin ang isang round ngayon, maging komportable. Handa? Isara ang bibig. Huminga sa ilong. 2, 3, 4. Hawakan ito. Panatilihin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon huminga sa bibig ng malakas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin ulit. Huminga sa ilong ng 4. Ramdamin ang paglawak ng dibdib. Hawakan ng 7. Hayaang mapuno ng oxygen ang dugo mo. Huminga sa bibig ng 8. Ilabas ang lahat ng stale air. Isang beses pa. Sa 4, hawakan ng 7. I-relax ang balikat habang hawak. Out ng 8. Hayaang lumubog ang katawan mo sa kutsyon. Kapag ginagawa mo ito sa kama, gusto kong gawin mo ang 4 na cycle ng breath na ito. Sa oras na maabot mo ang ika-4 na exhale, mapapansin mo na bumagal ang tibok ng puso mo. Ito ay parang natural na tranquilizer para sa nervous system mo. Kung magising ka sa gitna ng gabi, huwag tignan ng orasan. Diretso na sa paghinga. May 4 pa tayong technique, kabilang ang military method, na talagang kawili-wili. Pero bago tayo makarating doon, may mabilis na hiling ako. Kung nag-e-enjoy ka sa video na ito, at kung handa ka nang kunin ang pahinga na nararapat sa iyo,
Pindutin ang subscribe button at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Sa pag-subscribe, sumasali ka sa isang komunidad ng mga taong katulad mo na kumokontrol sa kanilang kalusugan. Nakakatulong ito sa akin na gumawa ng higit pang gabay tulad nito. Maraming salamat at welcome sa pamilya. Ngayon lipat tayo sa pangalawang technique, Technique 2, Progressive Muscle Relaxation, ang body melt. Technique number 2 ay para sa sinumang pisikal na hindi mapakali. Alam mo ang pakiramdam na yon? Hindi ka makakomfortable, mainit ang unan, mabigat ang kumot, parang may kuryente sa binti mo. Nangyayari ito dahil kahit nakahiga tayo, madalas nating hawak ang tensyon sa mga kalamnan ng hindi namamalayan. Maaring ikaw ay nakakagat ng panga o nakataas ang balikat. Ang Progressive Muscle Relaxation o PMR ay nagpapalabas ng tensyon na iyon. Simple ang konsepto. Hindi mo marerelax ang kalamnan na hindi mo alam na tense. Kaya, sadyang gagawa tayo ng tensyon at pagkatapos ay bitawan ito. Sisiksikin at bibitawan. Simulan natin. Isipin mong nakahiga ka sa kama sa likod. Simula sa paa mo. I-curl ang mga daliri ng paa pababa ng mahigpit. Sisiksikin. Higpitan ng calves. Hawakan. Hawakan. Ramdamin ang tensyon. At ngayon bitawan. Hayaang bumukas ang paa mo. Ramdamin ang pagdaloy ng dugo pabalik sa mga daliri. Ramdamin kung gaano kabigat ngayon. Lipat sa hita. Sisiksikin ang thigh muscles. Idikit ang tuhod. Higpitan ng puwit. Hawakan. 3, 2, 1 at bitawan. Hayaang lumubog ang binti sa kutson. Dapat parang patay na bigat na lumulubog sa foam. Lipat sa kamay. Gumawa ng kamao. Higpitan ang forearms. Sisiksikin ng parang kumakapit sa isang bagay. Hawakan at bitawan. Buksan ang mga daliri. Igalaw ng marahan. Ramdamin ang init sa palad. Ngayon ang balikat. Dito natin iniimbak ang pinakamaraming stress. Hilahin ang balikat pataas sa tainga. Itaas ng mataas. Higpitan ang leeg. Hawakan at ibaba. Hayaang mahulog mula sa tainga. Ramdamin ang espasyo sa pagitan ng leeg at unan. Sa wakas ang mukha. Maraming tensyon dito. Isara ng mahigpit ang mga mata. Kunutin ang ilong. Kagatin ang panga. Gumawa ng funny face. Hawakan at bitawan. Hayaang lumuwag ang panga. Hayaang mapahinga ang dila sa ilalim ng bibig. I-smooth ang noo. Gawin ang scan mula paa hanggang ulo. Sa oras na maabot mo ang mukha, mabigat, mainit, at maluwag ang katawan mo. Pisikal na imposibleng manatiling stressed kapag ganito ka-relax ang kalamnan. Technique 3, Cognitive Shuffling, ang brain scramble. Ngayon, harapin natin ang pinakamalaking kaaway ng tulog, ang mabilis na isip. Nakahiga ka at biglang nagpe-play ang greatest hits album ng mga alalahanin mo. Nabayaran ko ba ang kuryente? Paano kung lumala ang sakit sa balakang ko? Bakit parang maikli ang sagot ng anak kong babae sa telepono? Hindi mo pwedeng utusan ang utak na huminto sa pag-iisip. Hindi iyon gumagana. Parang sinasabi sa isang tao, huwag isipin ang pink na elepante. Agad mong iisipin ang pink na elepante. Sa halip, kailangan mong i-distract ang utak mo sa isang bagay na boring at walang saysay. Ang teknik na ito ay tinatawag na cognitive shuffling. Ito ay imbento ng isang propesor sa unibersidad upang guluhin ang iniisip mo. Eto kung paano. Pumili ka ng simpleng salita. Sabihin nating ang salitang ito ay oras ng tulog. Para sa bawat letra, isipin ang bagong salita na nagsisimula sa letra na iyon at i-visualize ng ilang segundo. Simula sa unang letra. Isipin ang oso. Tingnan ang oso na kumakain ng pulot. Isipin ang bola, pulang goma na tumatalbog. Isipin ang sanggol na natutulog sa crib. Isipin ang bangka na lumulutang sa lawa. Kapag naubos ang mga salita sa unang letra, lipat sa susunod. Elepante. Malalaking gray na tainga. Itlog. Pritong itlog sa kawali. Sobre. Puting sulat. Pagkatapos ay susunod na letra. Aso. Pinto. Tambol. Bakit gumagana ito? Dahil ang logic center ng utak mo, ang bahaging nag-aalala at nagpaplano, ay hindi makafocus sa mga random na larawan. Ginugulo mo ang utak mo. Ginagaya mo ang random at fragmented na iniisip bago matulog. Sa madaling salita, niloloko mo ang utak mo na isipin, nag-iisip tayo ng walang kwenta ngayon. Siguro natutulog na tayo. Kung magising ka ng 3 na GRM na may alalahanin, simulan ang pagbaybay ng salita. Subukan hardin. HAR,
Ginagaranti ako na hindi mo mararating ang dulo bago ka antukin. Technique 4, ang worry dump. Paglilinis ng RAM. Technique number 4 ay preventative measure. Ito ay ginagawa mo mga 30 minuto bago matulog. Pinag-uusapan ng computer experts ang RAM, Random Access Memory. Kapag maraming bukas na window ang computer, bumagal at umiinit ito. Pareho ang utak mo. Snorts. Kung pupunta ka sa kama na bukas lahat ang tabs, sinusubukan ng utak mong panatilihing aktibo sa buong gabi para hindi mo makalimutan. Kailangan mong isara ang mga tabs, kailangan mo ng worry dump. Ito ang gagawin mo. Maglagay ng simpleng notebook at ballpen sa tabi ng kama o sa paborito mong upuan. Sa gabi, umupo at isulat ang lahat ng nasa isip mo. Pero, at ito ang susi, dapat dalawang hanay. Unang hanay, ang mga iniisip kong alalahanin. Pangalawang hanay, ang susunod na hakbang. Halimbawa, alalahanin, kailangan kong magpa-appointment sa dentista. Susunod na hakbang, tawagan si Dr. Santos ng 9 Maniraw sa RM bukas. Alalahanin, nag-aalala ako sa butas sa bubong. Susunod na hakbang, tanungin si kapitbahay Mang Ben tungkol sa roofer sa Martes. Kapag naisulat mo ang susunod na hakbang, binibigyan mo ang utak mo ng permiso na bitawan ang alalahanin. Sinasabi mo sa subconscious mo, na isulat na, may plano na tayo. Hindi na kailangang hawakan ang impormasyong ito habang natutulog. Mukhang simple, pero ang pisikal na pagsulat ay naglipat ng pasanin mula sa isip patungo sa papel. Isara ang notebook, ibaba ang ballpen, at sabihin sa sarili na sarado na ang opisina para sa gabi. Technique 5, ang military method. Sa wakas, mayroon tayong military method. Ang teknik na ito ay sikat sa US Navy Pre-Flight School upang tulungan ang mga piloto na matulog sa loob ng 2 minuto o mas mababa, kahit maingay at mataas ang stress. Kung gumagana para sa piloto sa cockpit, gagana rin para sa iyo. Pinagsasama nito ang muscle relaxation at tiyak na mental visualization. Nangangailangan ito ng pagsasanay. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mabuo, pero kapag nakuha mo parang superpower. Ito ang mga hakbang. Hakbang 1, i-relax ang mukha. Pinag-usapan na natin ito kanina, pero sa military method ay mas malalim sa mukha. Isara ang mga mata. Huminga ng dahan-dahan. I-relax ang buong mukha, kasama ang kalamnan sa loob ng bibig. I-relax ang dila. Bitawan ang panga. Alisin ang tensyon sa paligid ng mga mata. Kapag maluwag ang mukha, nagpapadala ito ng signal sa buong katawan na mag-relax. Hakbang 2, ibaba ang balikat. Ibaba ng pinakamababa ang balikat. Isipin na natutunaw ito sa kutsyon. Hayaang mahulog ang mga kamay sa gilid ng katawan, bukas ang palad. Hakbang 3, ang exhale. Huminga palabas, i-relax ang dibdib. Pagkatapos i-relax ang binti, mula sa hita pababa sa paa. Hakbang 4, ang mental clearing. Ito ang pinakamahalaga. Kailangan mong linisin ang isip sa loob ng 10 segundo. Huwag isipin ang mga apo, kalusugan, o mga bayarin. Iminumungkahi ng pamamaraan na hawakan ang isa sa 2 static na larawan. Larawan A. Nakahiga ka sa bangka sa kalmadong lawa na may asul na langit sa itaas. Focus sa asul na langit. Larawan B. Nakahiga ka sa itim na velvet hammock sa madilim na kwarto. Focus sa kadiliman. Kung gumala ang isip sa alalahanin, may solusyon ang military method. Paulit-ulit na sabihin ang mga salitang huwag isipin, huwag isipin, huwag isipin sa loob ng 10 segundo. Mukhang silly, pero ang pag-uulit ng huwag isipin ay humaharang sa ibang iniisip. Gumagawa ito ng pader. Kapag naharangan ang mga iniisip at na-relax ang katawan, karaniwang sumusunod ang tulog sa loob ng ilang minuto. Bonus, ang golden rule ng temperatura. Bago tayo matapos, may isang bonus tip na nagpaparami ng bisa sa lahat ng teknik. Ito ay tungkol sa temperatura. Maraming matatanda ang nagpapanatili ng mainit na kwarto dahil bumababa ang sirkulasyon habang tumatanda at mas malamig ang pakiramdam. Naiintindihan ko iyon. Pero upang makatulog, kailangang bumaba ng humigit kumulang 2 ang core body temperature mo. Kung sa una ang kwarto mo, hindi makakalamig ang katawan mo upang simulan ang tulog. Ang ideal na temperatura para matulog ay sa pagitan ng 65 at 67 degree F o humigit kumulang 20 degree C. Alam kong parang sobrang lamig, pero eto ang trick. Panatilihing malamig ang kwarto, pero gumamit ng mainit na kumot at magsuot ng medyas. Oo, medyas.
Mainit na paa at malamig na kwarto ang magic combination. Kapag mainit ang paa mo, lumalawak ang blood vessels na tumutulong sa paglabas ng init mula sa loob ng katawan na nagpapalamig sa core. Sinasabi nito sa utak mo na oras na para matulog. Ibaba ang thermostat at hilahin ang kumot pataas. Natakpan natin ang maraming impormasyon ngayon at alam kong marami itong tandaan. Kaya may isang mahalagang hiling ako bago ka umalis. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, maglaan ng sandali ngayon upang pindutin ang subscribe button. Sa paggawa nito, sumasali ka sa komunidad ng mga taong katulad mo na natural na kumokontrol sa kalusugan. Gayon din, at ito ay mahalaga, hanapin ang save o bookmark button sa ilalim ng video na ito. Bakit? Dahil baka hindi mo mabuo ang mga teknik na ito ngayong gabi. Baka magising ka ng 3:00 AM, bukas, at kailangan ng refresher. Sa pag-save ng video, napananatili mo ang sleep toolkit na ito sa tabi ng kama, handa sa tuwing kailangan. Hindi mo na kailangang hanapin sa gitna ng gabi. Maging mapagpasensya sa sarili. Gusto ng katawan mo na matulog. Tinutulungan lang natin itong matandaan kung paano. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin sa oras mo ngayon. Sana talagang dalhin ng video na ito ang kapayapaan at pahinga na nararapat sa'yo. Magandang gabi, matulog ng mahimbing at kita tayo sa susunod na video. Libu-libong matatanda ang nakinabang sa video na ito, kaya lubos kong inirerekomenda na panoorin mo ito. Pindutin upang magpatuloy.